SIM card versus eSIM. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung SIM card ba o eSIM ang mas bagay sa modernong buhay. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Alex Nova. Salamat sa suggestion mo! Kung ang cellphone ay parang bahay, ang SIM card, ang susi para makapasok ka sa mundo ng tawag, text, at internet. Pero teka, paano kung wala ng susi? Paano kung digital na ang lock? Ayan na ang eSIM. Kaya kung nalilito ka kung alin ang mas maganda, huwag kang mag-alala. Katulad ng paborito kong tsinelas, pareho silang may silbi. Magkaiba lang ang style. Noong unang panahon ng cellphone, hindi pa panahon ng TikTok Dance Challenge, ang SIM card ang bida. Ang ibig sabihin ng SIM ay Subscriber Identity Module. Maliit lang siya, pero siya ang nagdadala ng phone number mo at koneksyon mo sa telecom network. Kung wala siyang laman, ang cellphone mo ay parang karaoke machine na walang microphone. Maganda tingnan pero kulang sa performance. Dati nga, ang SIM card ay halos kasing laki ng ATM card. Habang tumatagal, lumiit ito ng lumiit hanggang naging nano SIM na. Kasing laki na lang halos ng kuko ng hinliliit. Habang lumiliit ang SIM card, may isang engineer na siguro napaisip, paano kung alisin na lang natin ang SIM tray? At doon isinilang ang eSIM o embedded SIM. Hindi ito card na hinihila o isinusuksok. Isa itong maliit na chip na permanenteng nakalagay sa loob ng phone. Sa halip na bumili ng plastic SIM, magda-download ka na lang ng profile mula sa telecom provider. Parang online shopping lang. Imbes na courier ang dumating, internet ang magdi-deliver. Isa sa pinakamalaking advantage ng eSIM ay convenience. Halimbawa, bumili ka ng bagong network habang nasa ibang bansa. Hindi mo na kailangang maghanap ng tindahan para bumili ng SIM. Scan ka lang ng QR code, ilang pindot, at boom! May bagong number ka na. Para kang nagpalit ng damit nang hindi kailangang maghubad ng sapatos. At dahil wala ng SIM tray, mas kaunti rin ang butas ng phone. Mas mahirap mapasukan ng tubig o alikabok. Kaya ang cellphone mo parang mas handa sa ulan kaysa sa kapitbahay mong nakapayong pero basa pa rin. Ngayon, wag naman nating i-disrespect ang traditional SIM card. Marami pa rin itong advantages. Una, napakadaling ilipat sa ibang phone. Nasira ang cellphone? Hugot lang ang SIM, lipat sa bagong device. Tapos, walang QR code, walang activation, walang internet na kailangan. Parang isinasalin mo lang ang ulam mula sa lumang plato papunta sa bago. At kung minsan, mas mabilis pa iyon kaysa maghintay ng customer service. Kaya, para sa maraming tao, lalo na yung sanay sa simpleng proseso, panalo pa rin ang physical SIM. Pagdating naman sa seguridad, may lamang ng kaunti ang eSIM. Dahil hindi ito basta-basta natatanggal, mas mahirap itong nakawin. Kapag ninakaw ang cellphone mo, hindi agad maaalis nang magnanakaw ang eSIM para itago ang identity mo. Sa physical SIM kasi, isang tusok lang ng ejector pin, tanggal agad. Parang wallet na madaling mahugot sa bulsa. Pero tandaan, kahit gaano ka-secure ang SIM mo, kung ang password mo ay 12345 o birthday ng pusa mo, abay parang nilagyan mo rin ng welcome mat ang account mo.
Hindi lahat ng cellphone ay compatible sa eSIM. Maraming bagong flagship phones ang meron nito, pero marami ring budget phones ang physical SIM pa rin ang gamit. Kaya bago ka ma-excite na mag-eSIM, siguraduhin mo munang supported ito ng iyong device at ng telecom provider mo. Parang bumili ka ng high-tech na remote control, pero ang TV mo ay dipihit pa rin. Hindi porket bago ang teknolohiya ay automatic na compatible na agad ang lahat. Kung ikaw ay madalas bumiyahe, mahilig sa gadgets, o gusto mong magkaroon ng maraming network nang hindi nagpapalit ng card, malaking tulong ang eSIM. Pero kung ikaw naman ay gusto ng simple, mabilis ilipat at walang masyadong setup, mahusay pa rin ang traditional SIM. Ang totoo, hindi ito laban ng luma at bago. Para itong kutsara at tinidor. Pareho silang ginagamit sa pagkain. Depende lang kung ano ang kinakain mo. Subukan mong kumain ng sabaw gamit ang tinidor. Good luck na lang! Habang umuunlad ang teknolohiya, mas maraming smartphones ang inaasahang gagamit ng eSIM. May ilang bansa pa nga na naglalabas na ng phones na eSIM only. Unti-unti nang nawawala ang pangangailangan sa physical SIM tray. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mawawala agad ang traditional SIM. Maraming lugar sa mundo ang gumagamit pa rin nito dahil mas madali itong ipatupad at suportahan. Katulad ng cash at online banking, pareho pa rin ginagamit depende sa pangangailangan ng tao. Sa kabuuan, ang SIM card at eSIM ay parehong nagsisilbing susi para makakonekta ang cellphone natin sa mobile network. Ang physical SIM ay madaling ilipat at compatible sa napakaraming devices, habang ang eSIM ay mas moderno, mas convenient, mas secure, at hindi na nangangailangan ng maliit na plastic card. Habang patuloy na sumusulong ang teknolohiya, mas magiging karaniwan ang paggamit ng eSIM. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mawawala agad ang traditional SIM. Hanggang sa susunod nating klase, ako si Professor Ipaliwanag. Nagpapaalala na ang tunay na talino ay parang magandang signal. Mas malayo ang naabot kapag malinaw ang koneksyon.